Dahil sa sobrang katigasan ng ulo ni Zelizaya Barkova, ipinatapon siya ng kanyang ama sa probinsya upang manirahan kasama ang kanyang lolo at lola. Gusto itong gawin ng kanyang mga magulang upang matuto ang dalaga at mabago ang pagiging suwail at pagiging spoiled. Doon niya naranasang mamuhay ng payak sa bukid na pag-aari ng kanyang lolo at lola. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nakilala niya si Akil Garvoza, isang matagumpay na negosyante. Nasa probinsya ang lalaki para sa isang malaking project, ngunit biglang nasiraan ng sasakyan sa gilid ng daan ng binata. Sakto namang dumaan sa Zelizaya pauwi, sakay ng isang lumang top-down. Sa sandaling yon, naramdaman ni Akil ang isang pakiramdam na halos 3 taon niya nang hindi naranasan. Ang mahulog ang loob sa isang babae. Mula kasi noong hiwalayan siya ng kanyang long-time girlfriend, ibinaling na lamang niyang lahat ng atensyon sa kanyang negosyo at hindi na muling nagmahal pa. Mabilis ang naging takbo ng kanilang pag-iibigan hanggang sa nagpa siya silang magpakasal agad. Dahil tutol ang kanyang lolo at lola at alam niyang hindi rin papayag ang kanyang mga magulang, itinago nila ito sa lahat. Wala pang 1 buwan nagpakasal na sila. Upang walang maging hadlang, sinabi pa ni Zelizaya na siya'y ulila na sa mga magulang. At dahil spoiled sa kanyang lolo at lola, pati ang mga ito, inilihim rin ang lahat ng nangyari sa mga magulang ng dalaga. Dahil may proyekto pa si Akil sa probinsya, dinala niya ang asawa sa isang villa na pagmamay-ari nito. Doon naramdaman ni Zelizaya ang tunay na ligaya at pagmamahal na hindi niya noon naranasan. Akala niya magiging masaya na sila habang buhay. Lalo na nang malaman niyang siya'y nagdadalang tao pagkatapos ng halos 3 buwan nilang pagsasama. Ngunit ang pangarap na masayang pamilya, bigla na lamang nawala. Kinailangang bumalik ni Akil sa Maynila. Naisa na siya nitong isama, ngunit masama ang kanyang pakiramdam dahil sa pagbubuntis. Kailangan kasing dumalo ni Akil sa isang mahalagang okasyon para sa kanyang kumpanya. Pinilit man siyang isama ng asawa, tumanggi na muna siya. Nangako naman si Akil na babalik agad at doon na siya kukunin upang dalhin sa Maynila. Ngunit sa halip na bumalik ang asawa, isang masakit na balita ang dumating. Na-aksidente si Akil at nawala ng alaala. Wala na itong naaalala tungkol sa kanilang dalawa. Ang tanging naaalala nito ay si Cindy, ang kanyang dating kasintahan. At dahil sa pagkakataong yon, nagpanggap ang babae na siya ang asawa ni Akil. Ngunit hindi papayag sa Zelizaya na mawalan ng ama ang kanyang dinadala. Siya ang tunay at legal na asawa. Kaya nagpa siyang bumalik sa Maynila at humingi ng tulong sa kanyang mga magulang. Nilunok niya ang lahat ng pride para lamang humingi ng tulong. Handa siyang gawin ng lahat upang mabawi ang karapatan niya at ng anak niya. Handa na siyang kunin ang dapat ay sa kanya. Walang sino man ang pwedeng umangkin sa kanyang asawa. Kaya nga ba niyang muling mabawi ang puso at alaala ni Akil? Hanggang saan ang kayang gawin ng isang ina at asawa para sa kanyang pamilya? Yaya, ikaw na munang bahala kay Akiya. Call me if anything happens. Nandiyan naman si Mommy. Opo, Senyorita Zelizaya. Nakangiti nitong sagot. Bago lumabas, lumapit muna siya sa crib ng kanyang 3 months old na baby girl. Para siyang anghel kung matulog. Napakaganda ng anak niya. She looks exactly like her daddy Akil. Babawiin natin ang daddy mo, anak. Dahil hindi pwedeng wala kang daddy kapag nagsalita ka niya. Hinding-hindi ako papayag. Bulong niya habang pinagmamasdan itong payapang natutulog. It's been a while, pero pakiramdam niya ilang taon na ang lumipas na hindi niya nakikita ang kanyang asawa. Noon kasi masela ng pagbubuntis niya, kaya wala siyang ibang nagawa kundi maghintay sa tamang panahon. Ang makapaghanda at harapin ang sandaling ito. Mahal na mahal kita, and Mommy will do everything para mabawi natin ang daddy mo, anak. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamao. Bukod sa kanyang mga magulang, lolo at lola, walang ibang nakakaalam na siya ang tunay na asawa ng engineer at tinaguri ang dayang billionaire na si Akil Garvoza. Noong kasi ay akala niya, simpleng negosyante at engineer lamang ito noong sila'y nagpakasal sa probinsya.
Nalaman na lamang niyang katotohanan mula sa kanyang ama pag-uwi niya sa Maynila. Bumuntong hininga si Celizaya at hinalikan ang ulo ng anak niya. Kailangan niya nang umalis. The board meeting starts at 8:30 a.m. Good morning anak. Good morning ma. Where's dad? Nasa dining table na. Let's eat na para makaalis ka na rin. Masiglang sinalubong siya ng Mami Elisa niya pagbaba ng hagdan at hinawakan pa ang braso niya sabay lakad papunta sa kainan. Tulog pa ba ang apo ko? Opo ma, paanong hindi mapupuyat ma 2 a.m. gising na? Ganyan talaga ang mga baby, parang sinasadya nilang sanayin tayong magpuyat. Nakita niya ang kanyang ama na tahimik nang nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Good morning dad. Good morning. Umupo na kayo. And Celizaya, ngayon kita'y pakikilala ha? Sumabay ka na rin siguro sa akin. Nandiyan naman si Rod dad, may dadaanan pa kasi ako kaya hindi ako makakasabay sa inyo. Oo sige, pero kailangan 8:30 a.m. ay naroon ka na sweetheart. Hindi pwedeng mahuli ang bagong CEO ng Varakova Asteron Industry. Of course dad. Good luck anak, sana'y maging aral na sa'yo ang lahat ng pinagdaanan mo sa probinsya. Isipin mo si Akiya, kung paano ka umiyak, kung paano ka naging miserable nung hindi ka binalikan ng asawa mo. E paano na lang kung hindi sinabi ng lolo't lola mo sa amin ang nangyari? Siguro hanggang ngayon, nandoon ka pa rin na umiiyak at mag-isa. Sana'y makinig ka na sa amin ng daddy mo dahil lahat ng ginagawa namin ay para sa'yo. Han, that's enough. Inuulit-ulit mo na lang kasi lagi yan. Lahat ng tao'y nagkakamali. At alam na yan ni Celizaya dahil naranasan na niya. Ang pinakakailangan lang ngayon, mabawi niya ang asawa niya dahil ayaw nating lumaki ang apo natin ng walang ama. Thank you, Mommy. Thank you, Dad. Alam niya ito ng lubusan. Noong panahong durog na durog siya at pakiramdam niya iniwan siya ng lahat, sila ang laging nariyan para buuin siya. Kahit ano pa man ang naging pagkakamali niya noon, tinanggap at sinuportahan pa rin nila siya sa kabila ng katigasan ng kanyang ulo. Darating na raw po si Mr. Garvosa, sir. Ang assistant ng daddy niyang sumulpot mula sa bukana ng dining area. Good. Kapag nauna siya, diretso na ninyo siya sa opisina ni Miss Celizaya. Opo, sir. Nasabi ko na rin po sa reception kanina. I'll follow up po para sigurado. Narinig yun ni Celizaya at bahagya siyang umiti. Sa wakas, pagkalipas ng ilang buwan, makikita niya na muli ang kanyang asawa at sisiguraduhin niyang babalik ito sa kanya. Bumalik man ang alaala nito o hindi. Pagkatapos ng agahan, nauna na siyang umalis kaysa sa kanyang ama dahil may pupuntahan siya. Good morning po, senyorita. Rod, sa Golden Sunset Cemetery muna tayo. Dadalawin niya ang kanyang lola. Namatay ito dahil sa pagtatanggol sa kanya mula kay Cindy. Inatake kasi ito ng high blood noong sandaling ipagtanggol siya upang hindi siya maitulak ng babae sa hagdan. Gusto kasi siyang paalisin ni Cindy sa villa dahil darating na daw si Akil at hindi na raw siya makikilala ng lalaki. Kaya halos kalad ka rin siya nito sa bahay. In that moment, parang nawalan siya ng isang mahalagang bahagi ng katawan dahil ang lola niya ang isa sa mga taong tunay na naniwala sa kanya. Pagkatapos ng maikling pagdalaw, dumiretso na rin sila sa pupuntahan. Pero habang nasa daan, pinatigil niya saglit ang sasakyan sa gilid ng daan. Nakita niya si Cindy nakalalabas lamang ng kotse at nakangiti pa ng may pagmamalaki. Rod, ibigay mo sa akin yung kape na hawak mo. May laman pa naman yan, di ba? Opo, senyorita. Ibigay mo na rito. Papalitan ko na lang ng bago para sa iyo mamaya. Kinuha niya ang kapeng inabot ni Rod na kalahati pa lamang ang nabawas. Umusad ka at ihinto saglit ang sasakyan sa tapat ng babaeng iyon sa unahan. Sinunod naman siya ni Rod, ibinaba ng bahagya ang bintana ng sasakyan at pagkapwesto nito sa harap mismo ni Cindy, mabilis niyang ibinato ang kape sa damit at mukha ng babae. What the hell? Sigaw nito sa gulat at galit habang pinupunasan ang mukha nito. Let's go, Rod. Kalmadong utos niya sa kabila ng pagwawala ng babae habang pinupunasan at tinutuyo gamit ng palad ang buong harapan nito. Ngumiti ng bahagya sa Celizaya na nakatanaw lamang sa labas. Let the war begin, Cindy. Bulong niya ng mahina habang nakangisi. This way, sir. Thank you.
Nakangiting sumagot si Akil habang sinalubong siya ng receptionist na ngiting-ngiti pa. Sino ba namang hindi kung napakagwapo ng lalaking kanyang ina-assist? Hindi ko po sigurado kung nandito na po si Chairman, pero dito na lang po kayo maghintay, sir. Baka parating na rin po siya. Tumango na lang bilang pagsang-ayon si Akil. Pagkatapos, dahan-dahang binuksan ng tauhan ng pinto ng executive office para sa kanya. Samantala, natigil naman si Celezaya habang naguhugas ng kamay sa loob ng banyo. Kumuha siya ng tissue para magpunas ng palad at sinuring mabuti ang sarili sa salamin bago tuluyang lumabas. 5 minuto na rin ang nakalilipas mula nang dumating siya. Mas nauna pa siyang dumating sa kanyang ama na si Chairman Jack. Kailangan na rin niyang pumunta sa conference room paglabas niya rito dahil malapit ng mag-alas 8:30. Ilang minuto na lang at magsisimula na ang lahat. Ngunit natigil ang mundo niya nang makita ang isang pamilyar na lalaki na nakaupo sa sofa sa loob ng kanyang opisina. Nakatalikod ito habang abala tinitignan ng hawak na cellphone. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Zelazaya nang makilala niyang hugis ng likod ang tindig ng katawan nito. Para bang huminto ang oras ng mga sandaling yon. Ang pamilyar na amoy ng pabango nito ay humahalo sa hangin ng kanyang silid. Hindi siya maaaring magkamali. Yun ang paboritong pabango ng kanyang asawa at siya pa mismo ang pumili nito noon. Halos sumabog ang puso niya sa tuwa habang dahan-dahan siyang lumalapit. Kailangan niyang magpanggap na kalmado kahit parang guguho na ang kanyang damdamin. Ilang buwan niyang hinintay ang sandaling to at ngayon ay nasa harap na siya muli ni Akil, ang kanyang asawa. Biglang lumingon ang lalaki at ibinaba ang kanyang cellphone nang marinig ang mahinang yabag ng kanyang mga hakbang. Para bang natigilan din ito at kinapos ng hininga nang magtagpo ang kanilang mga mata. Dahan-dahan itong tumayo ng tuwid. Good morning, I'm Akil Garvoza. Napalunok ng malalim si Celezaya pero tinanggap niyang inilahad nitong malapad na palad. Celezaya Barkova, daughter of Barkova Asteron Industry and the new CEO of this company. Hindi nagbago ang seryosong ekspresyon ng mukha nito at nanatili lang ang tingin nito sa kanya. Alam niyang hindi niya pwedeng biglain si Akil. Paalala iyon ng doktor na maaaring lumala ang kondisyon nito kapag nabigla ito. Kaya magiging maingat siya sa bawat kilos. Dahil isang maling galaw lang, maaaring umiwas ito agad. Lalo at talagang wala itong maalala tungkol sa kanya. Naramdaman niyang marahang pinisil nito ang palad niya bago binitawan. Dahilan upang magulat siya ng bahagya. Nice to meet you, Miss Barkova. I'm not Miss, Mrs. na ako. Natigilan ito sa kanyang sinabi. Mrs. mo ko, babe. Ang gusto sana niyang idugtong pero pinigilan niya ang sarili. Kailangan niyang ingatan ang lahat ng gagawin at sasabihin. Hanggat maaari, ayaw niyang masira ang kanyang mga plano. Oh, sorry. May asawa ka na pala. Medyo nahiya pa itong magtanong habang nakatingin sa kanya. Oo. Sagot niya habang ang isip niya bumubulong ng mga salitang hindi niya maaaring banggitin. Tumingin si Celezaya sa kanyang relo. Pasado 8:30 AM na. Akma na sana niyang babawiin ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Akil, ngunit tila mas lalo pang humigpit ang pagkakahawak nito sa kanya na ikinagulat niya ulit. I'm sorry. Mabilis ding binitiwan ni Akil ang kamay niya. Sa kabila nito, parang may nakita siyang kaunting pag-asa sa mga mata nito. At kahit napakaliit na bagay lang yon, gagawin niya ang lahat para palakihin at makuha ang puso nitong muli. Nice to meet you, Mrs. Just Celezaya. Dagdag niya at dahan-dahan siyang lumapit ng kaunti sa mukha nito para makipagbeso bilang pagtanggap sa lalaki. Hindi naman ito umatras. Nice to meet you too. Sa sandaling yun, akmang didikit na sana ang mukha niya sa pisngi nito, ngunit sinadya niyang baguhin ng bahagya ang anggulo ng kanyang mukha. Nang lumipat sa kabilang pisngi ang pisngi nito, sa halip na pisngi sa pisngi, ang labi niya ay sinasadya niyang idampi sa labi nito. Oh, sorry. I didn't mean to. Pautal-utal nitong wika habang namumula ng bahagya ang mukha niya. Ito pa ang nagsorry, mukhang hindi yata napansin na sinadya niya yun. Gusto niya itong siili ng halik, pero makukontento muna siya sa smack.
It's okay. Simpleng sagot lang niya na parang walang nangyari. Nauna na siyang humakbang palayo. Gaya ng sinabi niya, kahit sa pinakamaliit na pagkakataon, hahanap siya ng paraan at butas para mapalapit ulit dito. At kung kailangan muli niyang makuha ang atensyon at pagmamahal ng asawa niya, gagawin niya ang lahat kahit akitin at agawin ito. Lumingon si Celizaya at akmang bubuksan na sana ang pinto nang biglang magsabay ang palad nila ni Akil sa doorknob. Ako na. Isang pamilyar na kuryente ang umakyat sa buong katawan niya nang magtagpo ang kanilang mga palad. Parang noong unang beses pa lang silang magkita. Walang nagbago o mas lalo pang ang tumindi ang nararamdaman niya. Tumabi si Celizaya upang bigyan ito ng puwang. Ngunit sa hindi inaasahan, bahagya siyang natapilok. Careful. Mabilis nitong wika. Para bang umikot ulit ang mundo niya nang maramdaman ang paghapit ng kamay nito sa kanyang bewang upang hindi siya matumba. Salamat, ang clumsy ko talaga. Kumurap ito't napangiti ng bahagya. Kung sinabi mong sobrang ganda, maniniwala siguro ako. But clumsy? I think not. Bulong nito nang malapit sa kanya. Napapikit siya ng bahagya nang maamoy ang pamilyar at mabangong hininga ng kanyang asawa. Tahimik at maayos ang loob ng malaking silid ng conference room. Nakatayo sa harap si Chairman Jack Barkova habang nakapaligid ang lahat ng opisyal at nakatingin sa kanya. Good morning to everyone. Panimula ng chairman. Nagsama-sama tayo ngayon. Hindi lang para pag-usapan ang ating mga plano, kundi para ipakilala rin ang taong magpapatuloy ng pamumuno dito sa kumpanya. Lumingon siya sa pinto at itinaas ang kamay nang pumasok si Celizaya. Sa unang hakbang pa lang niya papasok, parang biglang tumahimik lalo ang buong silid. Lahat ng mata ay napako sa kanya. Tila hindi makaiwas sa ganda at tindig niya. Nakasuot siya ng eleganteng power suit na kulay deep midnight blue. Gawa sa mamahaling tela na bahagyang kumikinang kapag tinatamaan ng ilaw. Ang tabas ng damit ay saktong-sakto sa kanya. Maayos at formal, pero nakikita ang ganda ng kanyang tindig. Sa loob ay may suot siyang simpleng silk blouse na kulay cream. Ang kanyang buhok maayos na nakatali sa likod, kaya mas lalong nakikita ang malinaw na mukha niya. Kaunti lang ang kanyang alahas, maliit na hikaw na kumikislap at simpleng relo sa pulso, sapat na para magmukhang kagalang-galang. Ang nag-iisa kong anak, at she will be taking the lead as the new CEO of Barkova Asteron Industry, si Celizaya Barkova. Dahan-dahan siyang naglakad ng may kumpiyansa, pero sa loob-loob niya, parang bumilis ang tibok ng puso niya nang makita niya si Akil na nakatayo na rin sa dulo ng mesa at nakatingin ng diretso sa kanya. At bukod sa kanya, pagpapatuloy ng chairman, mayroon din tayong bagong miyembro na tutulong sa atin. Alam ninyong malaki at mahalaga ang proyektong gagawin natin. Kaya I personally choose the best person for this job. Itinuro niya si Akil. Ito ay si Engineer Akil Garvoza. Kilala siya bilang isa sa pinakamagaling sa larangan. Kaya he will be our Chief Project Engineer. At siya ang mamumuno sa malaking proyektong ito. Alam kong magkakasundo kayo at you will work perfectly together. Ngumiti ng bahagya si Chairman Jack na parang may lihim na dahilan kung bakit niya ito pinili. Tumayo ng tuwid si Akil, ngunit bago siya magsalita, nanatili muna siyang nakatingin ng matagal kay Celizaya. Tinitigan niya ang bawat bahagi ng mukha nito. Tila may hinahanap na pamilyar na pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. It's a great honor to be here, Chairman. Sagot ni Akil habang ang tingin nananatili pa rin sa kanya. I will do my very best to ensure the success of this project. And I look forward to working closely with you, Miss Celizaya. Bahagya siyang umiti at tumango sa kanya. Ibinigay ng daddy niya ang harapan para magsalita. Dahan-dahang humarap si Celizaya sa lahat at buong kumpiyansang nagsalita. Magandang umaga sa inyong lahat. I know na malaking responsibilidad ang ibinigay sa akin. At malaki rin ang tiwala na ibinigay ng tatay ko at ng kumpanya. Hindi ko kayo bibiguin. Ramdam niya ang bigat ng mga mata ng lahat sa kanya. Pero may isang tingin na mas lalo niyang nararamdaman. Alam niyang mula ito kay Akil.
Kahit hindi siya lumingon ng direkta sa pwesto nito sa dulo ng mesa, alam niyang hindi nito inaalis ang paningin sa kanya. Nakatutok ang buong atensyon ng lalaki sa kanya na parang wala ng ibang tao sa silid kundi silang dalawa lamang. May mga pagbabago tayong gagawin at marami tayong pagtutulungan na kailangang gawin. I am willing to listen to your ideas at handa rin ako makipagtrabaho ng maayos sa bawat isa sa inyo. Sa buong oras na pagsasalita niya at kahit nung nagsasalita ng iba, hindi kumukurap halos si Akil. Nakasandal lang ito ng bahagya sa upuan. Nakatingin ng masinsinan. Tila may sinusuri sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Celizaya o sa bawat galaw ng kamay niya habang nagpapaliwanag. Para itong may gustong alamin na bagay na tila nakatago sa kanya. Sa partikular sa ating malaking proyekto, I believe na magiging matagumpay kapag nagkakaisa tayo. Looking forward na makilala at makatrabaho ang bawat isa. Lalo na ang ating bagong kasama na tutulong sa atin. Alam na Celizaya na kahit binanggit niya ito, nanatili pa rin ang tingin ni Akil sa kanya. Hindi lumipat kahit sandali man lang. Narito ang maayos na bersyon. Simpleng salita lang at balansing Tagalog at English. Pagkatapos ng meeting, naunang lumabas ang mga member ng board. Naiwan si Celizaya dahil tinatanggal pa niya ang kanyang laptop sa saksakan. Nang matapos, nagmadali siyang naglakad papunta sa pinto. Ngunit bigla siyang natigilan. Nandoon si Akil, prenting nakasandal sa hamba ng pinto. Nakapamulsa ang mga kamay habang nakatingin ng diretso sa kanya. Parang hinihintay talaga siyang matapos. Pinauna siya ni Akil na lumabas. Kaya siyang unang nakakita sa babae sa dulo ng pasilyo. Si Cindy na parang mahinahanap at nakatingin sa kanilang direksyon. Mukhang hindi pa ito nakikita ni Akil. Bago pa man makapagsalita o makalapit ang babae, sinadya niyang mapatid. Mabilis siyang sumubsob sa dibdib ni Akil, hawak ang laptop, pero binitiwan niya iyon at ikinawit ang kanyang kamay sa leeg nito. Got you. Bulong nito, bahagyang yumuko ang lalaki. Sa lapit nila at sa pagkakataong yon, mabilis niyang inangkin ang labi ni Akil. See, ang clumsy ko talaga. Sorry talaga ha. Baka isipin ko na niya na sinasadya mo talaga. Saka ito bahagyang tumawa. Mula sa malayo, nanlaki ang mata ni Cindy at nanigas sa kinatatayuan nang makita niya ang nangyayari. Babe! Sigaw nito na puno ng gulat at galit sa buong pasilyo. Kung sa palagay ni Cindy sa kanya na ang lahat, hindi, uunti-untiin niyang kunin ang kanyang asawa. Kung hindi man bumalik ang alaala nito, pues paiibigin niya sa ikalawang pagkakataon. Kung nabaliw ito nung una sa kanya, mas mababaliw si Akil ngayon. Gulat na gulat si Cindy nang makita niya sa Celizaya, pero pinipigilan niya ang sarili. Alam niyang bawal siyang magkamali o magbitaw ng maling salita. Baka maghinala pa si Akil kung bakit niya kilala ang babae at masisira lahat ng plano niya at mga pinaghirapan. Babe, sino siya? Bakit kanya hinalikan? Halatang puno ng galit at gigil ang tono ng kanyang boses. Pero pilit pa ring pinagagaan ito para magmukhang kalmado. Napansin agad iyon ni Celizaya, kaya nauna na siyang nagsalita bago pa makapagdagdag ng sasabihin ng babae. Hi Miss Cindy Avincula, hindi mo ba talaga ako natatandaan? Nakangiting tanong ni Celizaya. Tama ang kanyang hinala. Magkukunwari itong hindi siya kilala. Nakita niyang mahigpit na ipinulupot ni Cindy ang kamay sa braso ni Akil. Akala niya siguro sa pagkakakapit nito maiinggit siya. Pero talagang hindi niya nagugustuhan ang pagpapanggap ng babae. Ano bang sinasabi mo? Sino ka ba? Inis na usal nito at humarap kay Akil. Babe, sino ba siya? At bakit kanya hinalikan? Answer me please. She is the new CEO of this company, Cindy. This is Celizaya. Sagot ni Akil ng seryoso. Hindi sinasadyang napatid ni Miss Celizaya, kaya siya napakapit sa leeg ko. That's it. Sa isang tingin pa lang sa mga mata ni Cindy, kitang-kita ni Celizaya ang takot na nagtatago doon. Halos mawindang ang puso niya sa tuwa. Alam niyang natatakot na ito't nagsisimula ng kabahan. I'm sorry about that, Akil. Mas pinalambing niya ang boses kaya kumuyom ang kamao ni Cindy. At Miss Cindy, talaga bang hindi mo ko kilala?
Nagkita na tayo sa province one time. You forget it? Nung muntik mo pa akong, babe, let's go right now at i-cancel mo na rin ang partnership sa kumpanyang to. Mabilis na singhal ni Cindy at akmang hihilahin palayo ang lalaki. Pero dahan-dahang kumawala si Akil sa pagkakahawak ni Cindy. Mauna ka na. I have a meeting with Miss Elizaya. No! Sigaw ni Cindy na parang nawawala sa sarili. Ngumiti ng mas malawak sa Elizaya. Paano ko mauuna kung malandi ang babaeng to? She kissed you. At nakita ko yun ng dalawang mata ko. Hindi mo ba iniisip ang mararamdaman ng asawa mo? Biglang tumawa ng malakas sa Elizaya. Oh, sorry. May asawa ka na pala, Mr. Garvoza. Umiwas agad ng tingin si Cindy na parang nahuhuli sa malaking kasinungalingan. Paano ka makakapag-asawa ulit kung... Babe, let's go! Lumapit pa ito ng kaunti kay Akil bago lumingon ng masama kay Zelizaya at bumulong ng sapat lang para marinig ng dalaga. Try it. Subukan mong ituloy, Zelizaya. Alam mo kung anong kaya kong gawin. Kung namatay nga ang lola mo dahil sa akin, kaya rin kitang isunod sa kanya. Pero mas lalo lamang lumawak ang ngiti ni Zelizaya nang may kumpiyansa. Try it, Cindy. I dare you to try it. Mayaman ka ba talaga, Miss Elizaya? O inakit mo lang ang may-ari ng kumpanyang to para ipasok ang CEO? Sabi ni Cindy habang paatras na lumalakad dahil sa takot. Enough, Cindy. Tumigil ka na. Anak siya ng may-ari ng kumpanyang to, kaya wag mo siyang babastusin. Matigas na wika ni Akil. Nanlaki ang mga mata ni Cindy sa gulat. Akala kasi nito noon, kaya lang nanatili si Elizaya sa bahay ni Akil ay dahil wala nang mapuntahan. See you tomorrow, Mr. Garvoza. Paalam ni Elizaya nang may malalim na kahulugan. Tara na, babe. Halos manakmal na si Cindy sa sobrang galit. Hinila niya na ang braso ng lalaki. Let's go. At tumahimik ka na, pwede ba? Inis na sabi ni Akil. Nakahakbang na si Akil nang muling magsalita si Elizaya nang may lambing pero malinaw na boses. In my office tomorrow morning. Bye. Natatawa pa rin si Elizaya habang patungo sa kanyang opisina. Kahit masakit na makita ang asawa niyang kasama ni Cindy, titiisin niya dahil mababawi rin naman niya ito sa tamang panahon. Hinubad niya ang coat na suot, ipinatong sa headboard ng sofa. Tsaka siya dumiretso sa mesa sa tabi ng bookshelf para magtimpla ng kape. Ganito na siya simula nang umuwi siya mula sa probinsya. Hindi na halos nag-uutos sa sekretary o kahit sa mga kasambahay dahil nasanay siya sa farm noon na siya na ang gumagawa ng mga simpleng gawain. Kakalapag lang ni Zelizaya ng tasa ng may lamang kape sa working table niya nang may kumatok sa pinto. Come in. Maya-maya lang, bumukas si Iwan. Handa na sana niyang isuot ang coat para hindi makita ang lantad niyang balikat at likod niya. Nang bigla niya iyong ibalik sa upuan nang makita kung sino ang pumasok, si Akil, at natigilan ito nang makita ang katawan niya. Akala ko ba umalis ka na? Sorry pala kanina ha. Nag-away pa kayo ng... She's my fiancé. Coffee, tea, or me? Biglang humagod ang Adam's apple nito. Biro lang yon. Biro lang ba yun? Yung me sana ang pipiliin ko eh. Ito naman ang tumawa at siya ang natahimik. Buong maghapon, si Akil lamang ang tumatakbo sa isipan na Zelizaya. Kahit sunod-sunod ang naging meetings, ay mukat boses pa rin ito ang laging bumabalik sa kanyang isip. Mag-aalas 5 na ng hapon nang makalabas siya ng lobby. Matagal bago natapos ang lahat ng pirmahan at hindi rin niya agad nasimulan kanina dahil may meeting pa siya ng alas 4 kasama ang architect at mga pinuno ng ibang sangay para sa proyekto. Well, mukhang masaya ka yata. Tumigil agad sa paghakbang si Zelizaya. Hindi siya agad lumingon nang marinig ang pamilyar na boses. Alam mo naman siguro kung hanggang saan ka lang dapat lumugar. Di ba? Bakit mo pa ipinipilit ang sarili mo sa lalaking kinalimutan ka na? Bahagyang umiti si Zelizaya at dahan-dahang humarap. Tama ang hula niya. Si Cindy iyon na nakatingin ng masama sa kanya. Oh, really Cindy? Kasi malaki ang pagkakaiba ng may amnesia sa sadyang paglimot. Besides, he is my legal husband after all. Kaya dapat sa sarili mo yan itanong at sabihin, hindi sa akin.
Kalmado, ngunit matalas na sagot ni Zelazaya. Kitang-kita niya kung paano lalong kumuyom ang kamao ni Cindy at namula ang muka sa pigil na galit. Alam mo rin naman na masamang pilitin ng isang tao na ibalik ang alaala niya. Gusto mo bang ipahamak si Akil ng tuluyan? Anong klase kang babae? Alam mo kasi, akmang magsasalita pa ang babae pero napaatras ito nang humakbang palapit sa Zelazaya. Dahan-dahan niyang inayos ang ilang hibla ng buhok ni Cindy na nakatakip sa mukha nito. Habang nakatingin ng diretso sa mata ng kaharap, you should apply that to yourself too, Cindy. And by the way, long time no see. Alam mo, hindi ko pa rin makalimutan kung paano nawala si Lola. Dahil sa'yo. Kasalanan mo ng lola mo. Sigaw ni Cindy na umaalingaw-ngaw sa buong parking area. Namumutok na ang kanyang mukha sa matinding galit. Oh no. Don't you shout like that. Hindi naman kita gustong parusahan agad eh. But deep inside, alam kong ikaw ang may tunay na kasalanan. Kaya ihanda mo ang sarili mo. We are going to play a game. Cindy. Tumawa ng mahina si Zelazaya. Napangiwi si Cindy sa takot at galit. Guess what? Alam mo na ba ang tawag sa lalaruin natin ha, Cindy? Tinatakot mo ba ako? Well, remember this. Ako na ulit ang mahal ni Akil. At pinili niya akong balikan, so wala ka nang magagawa pa. Kawawa ka naman talaga. Pilit na nagpapakatapang na sabi ni Cindy, pero halata ang panginginig sa boses. Ngunit mas lalo lamang lumawak ang ngiti ni Zelazaya. We will play a game called Liar Go to Hell. Napakasimple lang ng kung sino ang mahuling nagsisinungaling, ililibing ng buhay. What do you think? Nanlaki ang mga mata ni Cindy at halos manginig na sa takot habang nakatingin ng masama. Ano? Are you out of your mind? Maybe yes, maybe not. Siguraduhin mo lang na hawak at bantay sarado mo si Akil. Dahil the moment you let him go, mawawalan ka ng fiancé. At ingatan mo rin na huwag kang mahuli sa iyong mga kasinungalingan. Dahil kapag nalaman niyang totoo, you will cry blood, Cindy. Walang yaka talaga. Hindi ako natatakot sa'yo. Anak ka lang ng isang pipitsuging negosyante at wala kang karapatang bantaan ako. Sigaw ni Cindy na parang sasabog na sa galit habang nakakuyom ang kanyang mga palad. Pipitsugin? O ang sakit naman. Pero mas masakit ang maging anak ng magnanakaw na congressman, di ba? Isang hakbang ang ginawa ni Zelazaya palapit. Nakalimutan mo na ba na ako ang tunay at legal na asawa ni Akil na tinaguri ang dayang billionaire? And we even have a child together. Paano na kaya kapag bumalik na ang lahat ng alaala niya? Saan ka na lang kaya pupulutin? Do you really think you can win this? Hindi niya ako iiwan. Next month na ang kasal namin. Biglang natigilan si Zelazaya. Parang napagtanto kung gaano kalaki ang kasinungalingang sinasabi. Paano ikakasal kung may asawa pa ito? Nakita iyon ni Cindy kaya ngumisi siya ng malapad. Nagulat ka ba? Basta may pera si Zelazaya, lahat magagawa. Walang imposible sa mapera. Sige lang, maghihintay ako kung paano kayo ikakasal kapag nalaman niyang kasal pa siya sa akin. Kahit ano pang mangyari, ikakasal kami ni Akil. Makikita mo si Zelazaya. Sigaw pa ni Cindy sa likuran niya. Puno ng puot at galit ang boses pero hindi na ito pinansin pa ni Zelazaya habang patuloy siyang naglalakad palayo. Napagtanto niyang kailangan niyang magmadali. Kung ikakasal na sila next month, kailangan niyang mabawi ang asawa niya bago matapos ang buwang ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. Hello, Eric? Yes po, Ma'am Zelazaya. May kailangan po ba kayo? Nakauwi ka na ba? Pauwi pa lang po ngayon, Ma'am. Good. I want you to do something important for me, okay? Tatawagan mo ang number na ipapadala ko sa mamaya. Then, eto lang ang sasabihin mo. Sir, sorry po sa istorbo. Pero nasa contact list po kasi kay ni Miss Barkova. Kinuha ko po sa phone niya, pasensya na. Nandito po kasi siya ngayon sa Azure Sky Lounge. Lasing na po't hindi po makatayo ng maayos. Did you get it clearly? Yes po, nakuha ko po ng maayos, Miss Zelazaya. Tatawagan mo siya agad the moment na makita mong may miss call ako sa'yo, ha? Naiintindihan mo? Opo ma'am, sigurado po yan. Pagkababa ng tawag, nilingon niya agad ang tsuper sa harap. Sa Azure Sky Lounge tayo pumunta, Rod. Sige po, senyorita.
Magalang na sagot nito at agad na itinama ang direksyon ng sasakyan sa kanilang pupuntahan. Ang sinabi ni Cindy kanina, ang patuloy na umuukil-kil sa isip ni Zelazaya habang nakasandal sa likod ng upuan ng itim na sasakyan. Alam niyang kailangan niya itong gawin. Gagawin niyang lahat ng paraan, tama man o mali. Makabalik lang ang lalaking mahal niya sa piling. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa Azure Sky Lounge. Nasa pinakamataas na palapag ito ng isang sikat na gusali at kitang-kita agad na para lamang ito sa mga mayayaman. Sa higpit ng security, hindi makakapasok ng basta-basta ang ordinaryong tao lamang. Makikita din ang mga mamahaling gamit sa loob ng lounge. Maghintay ka lang dito, Rod. Hindi rin ako magtatagal. Paalam niya bago bumaba at pumasok na sa loob ng gusali. Pinili niya ang pwestong medyo nakatago sa sulok, malapit sa malaking bintana kung saan tanaw ang buong ilaw ng syudad. Nag-order siya ng inumin at sandaling tumingin sa kanyang relo. Hinihintay niya ng tamang oras upang isagawa ang kanyang plano. Nang makita niyang sapat na ang paglipas ng oras, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Eric. Pagkatapos ay pinutol din agad ito. Alam niyang nakita na nito ang tawag at gagawin na nito ang kanyang utos. Paglapag pa lang ng isang bote ng alak na order niya, tinungga niya kaagad yun. Nakatatlong baso na siya pero kahit na ganun, walang epekto kay Zelazaya ang ininom niya. Dahil sanay siya noon pa man sa mga ganitong inumin. Ilang sandali pang lumipas, tila bumagal ang oras nang makita niyang pumasok ang isang pamilyar na figura sa pintuan. Siya ngayon si Akil. Halatang nag-aalala ang mukha nito habang mabilis na naghahanap ng mukha ng mga tao sa loob ng masiglang lugar. Umaktong lasing si Zelazaya. Nang makita ni Akil na nakayuko at tila nahihirapang umupo ng maayos sa Zelazaya, agad itong lumapit at umupo sa tapat niya. Miss Zelazaya, Malakas ngunit puno ng pag-aalalang tawag nito sa kanya. ayos ka lang ba? Tumawag ang sekretary mo. Lasing ka raw at hindi ka na makatayo. Dahan-dahang itinaas na si Zelazaya ang kanyang muka at pilit na ipinakita ang matamlay na tingin. Bagamat sa loob-loob niya, masaya siyang gumana ang kanyang plano. Mr. Garvoza? Mahina niyang tanong sabay lapit ng mukha sa kanya. You look so handsome. Bago pa man makasagot ang lalaki, dahan-dahan niyang idinikit ang labi niya sa labi nito. Isang malambing na halik na parang hindi niya namamalayan ang ginagawa niya. Nanigas sa kinauupuan si Akil pero naramdaman niyang bahagyang bumuka ang labi nito. Paghiwalay nila, dahan-dahan na siyang sumandal at isinandal ang ulo sa dibdib ni Akil. Your chest feels so warm. At ang bango mo. Bulong niya na parang inaantok na. Habang nakadikit siya sa katawan nito, inilapat niya ang palad sa braso at dahan-dahang gumapang paitaas. Bawat dampi ng kamay niya ay parang kuryenteng dumadaloy sa buong katawan ng lalaki. Ramdam niya kung paano manigas ang balikat ni Akil at kung paano huminto sandali ang paghinga nito nang idikit niya ang muka sa leeg nito. I don't want to let go. Ayoko nang umalis dito. Pabulong niyang sabi habang hinahaplos ng dahan-dahan ang kwelyo ng damit nito. Ramdam niya ang pag-aalinlangan ni Akil pero sa huli dahan-dahan itong inilapat ang kamay sa likod niya. Marahang hinahaplos ito na parang ayaw rin siyang pakawalan. Kahit kunwari wala siyang malay, alam niyang ramdam din ni Akil ang init. Pero napaayos ng upo si Zelazaya. Bigla kasi niyang narinig ang pamilyar na tugtog. Oh, this is my song, my favorite. Humarap siya kay Akil at dahan-dahang sinabayan ng bawat palo ng music. Ang paggiling niya, hindi pa dalos-dalos, kundi mabagal at dumadaloy. Ang ikot ng balakang ay pakanan at pakaliwa na parang alon na humahaplos sa hangin. Ginagalaw niya ang baywang na malambot pero may diin. Habang dahan-dahang umaatras at lumalapit ulit sa upuan kung nasaan ang lalaki. Minsan, ipinapadausdos ang palad mula sa balikat, pababa sa kanyang balakang habang nakatingin ng diretso sa mata ni Akil na parang hinihila ang buo nitong atensyon. Naniga si Akil sa kanyang upuan, hindi maalis ang tingin sa bawat kurba ng galaw niya.
Sinubukan itong tumayo at hawakan ang kanyang braso. Tama na yan. Iuwi na kita. Ngunit parang hindi siya naririnig ni Zelizaya. Lalo pa niyang nilapit ang sarili. Gumiling ng mas malapit sa harap niya. Halos dumidikit na ang balakang sa gilid ng kandungan. Umikot siya ng bahagya at ipinakita ang bawat banayad na paggalaw ng bewang hanggang sa hindi na nakapagpigil si Akil. Sa isang iglap, hinawakan nito ng mahigpit pero malambot ang kanyang bewang at hinila siya paharap hanggang sa dahan-dahan siyang paupuin mismo sa kandungan nito. Napahawak siya sa balikat ni Akil. Parang nawala ng lakas ang tuhod. Pero sa loob-loob niya, ganito ang gusto niyang mangyari. Ramdam niya ang init na parang apoy na tumatagos mula sa magkadikit nilang balikat. Kumalat agad hanggang sa kanyang muka at dibdib. Bakit ka tumigil? The beat is so nice. Let's dance. Nauutal niyang sabi at ipinapatong ang braso sa leeg nito. Tama na. Masyado nang umaangat ang suot mo. Nakikita na ang ilalim. Sagot ni Akil at ramdam niya ang panginginig ng kamay nito habang pilit na inaayos ang laylayan ng damit niya. Napatawa siya ng mahina at idinikit ang muka malapit sa tenga nito. Don't worry, wala namang ibang makakakita eh. Ikaw lang naman ang kasama ko tsaka ayos lang yan. Naramdaman niyang lalong humigpit ang hawak nito sa kanyang bewang at dahan-dahang dumikit ang labi ni Akil malapit sa kanyang tenga. Ako nga lang, pero pinag-iinit mo ko dahil sa ginagawa mo sa Zelizaya. Bulong nito ng mahina pero sapat para maramdaman niya ang bawat salita nito. Ilang sandali pa, dahan-dahang tumayo si Akil mula sa upuan. Ramdam pa rin ni Zelizaya ang init ng hawak nito sa kanyang bewang bago ito bumitaw ng dahan-dahan. Halika na, iuwi na kita. Mahina ngunit may diing sabi ni Akil. Sabay alis ng kanyang Amerikana at ipinatong ito sa balikat ni Zelizaya upang takpan ang balat na nakalantad. Hindi magandang magtagal pa tayo dito. Hindi kumontra sa Zelizaya. Sa halip, kumapit siya ng mahigpit sa braso ng lalaki. Parang batang ayaw nang humiwalay. Sumandal siya sa balikat nito habang tinutulungan siyang makalakad palabas ng lounge. Paglabas nila, sinalubong sila ng malamig na hangin ng gabi. Pero naramdaman pa rin niya ang init ng katawan ni Akil. Dahan-dahan siya nitong inalalayang pumasok sa loob ng sasakyan. Nang makasakay na sila at makaalis na ang sasakyan, sumandal ulit siya sa balikat ni Akil at hinawakan ang kamay nito na nakapatong sa kanyang hita. Thank you, bulong niya habang idinidikit ang pisngi sa braso nito. Nadamay ka pa. Ikaw pa ang tinawagan ni Eric. Sorry ha. It's okay. Tumingin ito sa kanya ng may malalim na tingin. Pero sa susunod, wag mo na ulit gagawin to ha. Kung ako ang asawa mo, hindi ako papayag ang asawa ko'y nasa bar at nagsasayaw ng ganun. Tumingala siya upang salubungin ang tingin nito at ngumiti ng bahagya. Ikaw ang asawa ko at hindi ko naman to gagawin kung alam mo kung sino ko. Naguhuramentado ang kanyang utak at gusto niya iyong sabihin pero hindi pwede. Mas pinili na lang niyang manahimik at pagmasdan ito. Habang nasa loob ng sasakyan, hindi tumitigil sa pagkilos sa Zelizaya. Pilit siyang inaayos at pinipigilan ni Akil. Mahigpit ngunit malambing ang hawak nito sa braso at balikat niya upang hindi siya mahulog o madapa sa paanan. Easy now. Try to stay still, okay? Don't move too much. Malumanay na sabi ni Akil habang nakatitig ng maingat sa kanyang mga mata. Pero parang wala siyang naririnig. Pilit pa rin siyang sumusunod hanggang sa mawalan siya ng balanse at dahan-dahang sumubsob at tumumba ng pahiga sa hita ng lalaki. Agad na itinigil ni Akil ang sasakyan sa gilid ng daan. Dahan-dahan niyang inayos ang pwesto ni Zelizaya. Nang makita niyang umangat ang laylayan ng kanyang damit, maingat niyang ibinaba at inayos iyon ng maayos. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang Amerikana. Inilatag ito sa kanyang hita at inihiga ang ulo ng babae upang maging mas komportable at medyo mas mataas ng kaunti. Saglit siyang tumigil, napabuntong hininga ng mahina habang nakayuko at nakatitig ng malalim sa muka ng babae. Magpahinga ka muna saglit. Mas safe dito.
Bulong niya habang dahan-dahang hinahaplos ang gilid ng muka at buhok ni Zelizaya. Doon biglang namasa ang mata ni Zelizaya at nagsimulang tumulo ang luha. Kunwari sobrang nasasaktan, bagamat ang totoo, ang lalaking nasa harap niya talaga ang kanyang hinahanap-hanap. I miss him so much. Nanginginig niyang sabi habang nakahiga sa hita nito. Every single day, parang hindi ko na kaya. I miss him so bad. Parang nawalan ako ng kalahati ng sarili ko. Nanatiling nakatitig si Akil sa kanya. May halong awat pag-aalala sa kanyang mga mata habang pinapahid ang tumutulong luha gamit ang dulo ng kanyang daliri. If he truly cares for you, he will find his way back no matter what. Mahinahon niyang payo pero hindi inaalis ang tingin sa mukha ng babae. Just be patient. If you are meant to be together, he will stay. Nothing can change that. Matapos niyang sabihin ang mga payo, nanatili pa rin si Akil na nakayuko at nakatitig ng matalim sa mukha ng babae. Dahan-dahan niyang inayos ang buhok na tumatakip sa pisngi nito bago muling nagsalita. San ka ba nakatira? Sabihin mo sa akin ang address mo at ihahatid kita ng ligtas. Ngunit walang sumagot sa kanya. Tanging mahihinang tunog lamang ang narinig niya. Malalim at mahihinang paghinga na tila mahimbing na ang tulog. Napatitig pa siya sandali at napagtantong nakatulog na pala si Zelizaya sa kanyang hita. Dahan-dahan siyang napabuntong hininga habang nakatingin sa payapang mukha nito. Nakatulog ka na. Bulong niya ng mahina sa sarili. Maingat na tinakpan ng kanyang coat ang balikat ng babae upang hindi ito ginawin. Kung ganun dadalhin muna kita sa ligtas na lugar ngayong gabi. Ilang sandali pa, biglang tumunog ang cellphone ni Akil. Hinayaan lang niya ito hanggang muli yung tumunog. At pangatlong beses na nang iyon ay magpatuloy. Kaya inabot niya ito mula sa bulsa ng suot niyang pantalon. Tumingin pa siya sandali kay Zelizaya na akala niya mahimbing na natutulog. Bago niya ito sinagot at idinikit sa tenga. Hello? I'm busy right now, Cindy. Panimula ni Akil sa seryosong tono habang ang mata nananatili pa ring nakatingin sa mukha ng babae. Hindi tumigil si Cindy sa kabilang linya. Sunod-sunod ang kanyang tanong at sigaw. Naririnig ni Zelizaya kung paano lalong tumataas ang boses nito tuwing may maririnig siyang mahinang ungol o galaw mula sa kanya. Kaninong boses yan? Bakit may kasama ka ha? Sigaw ni Cindy na halos marinig na kahit malayo sa telepono. Bakit parang may babae dyan? Sino yan, Akil? Habang nakikipag-usap si Akil, dahan-dahang umungol si Zelizaya. Mahina ngunit malinaw na binanggit niya ang pangalan nito. Akil? Bulong niya, sabay abot ng kamay upang kumapit ng mahigpit sa leeg nito. Sa hindi inaasahang galaw, pasimple niyang tinabig ang kamay ng lalaki kaya bahagyang nawala ang cellphone sa tapat ng tenga nito. Bago siya muling sumubsob ng lalo sa malapad at matigas na dibdib ni Akil. Panay naman ang pag-iwas ni Akil sa mga tanong ni Cindy. Habang ang isang kamay, maingat na nakahawak pa rin sa likod at balikat ni Zelizaya upang hindi ito mahulog. It's nothing like that, Cindy. Stop overthinking. Sagot ni Akil ng mahinahon ngunit may diin. Sabay iling ng bahagya habang pilit na inilalayo ng kaunti ang telepono kapag muling umuungol o gumagalaw o napapadikit ang babae sa kanya. I'm just taking care of someone who needs help right now. Please not now. Pero lalo lamang nagngit-ngit sa galit si Cindy sa kabilang linya. Are you fooling around again? I know there's woman there. What are you doing? Why do I hear someone moaning? Where are you, Akil? Don't tell me you're sleeping with that woman of yours. Akil, tell me where you are. May ginagawa ba kayo ng babaeng kasama mo ngayon? Shut up, Cindy. Tumigil ka nga sa kakaisip ng ganyan. Paano ko gagawin yon? Kung may naririnig akong ungol ng babae, sabihin mo kung nasan ka at pupuntahan kita ngayon. Bawat galaw o ungol ni Zelizaya, lalong nagpapalala ng hinala nito. Ngunit hindi na pinapansin pa iyon ni Akil. Sa halip, ay mas inilalaan na lamang niya ang atensyon sa pag-aayos ng pwesto ng babae. Dahan-dahang inaayos ang buhok nito at sinisigurong komportable pa rin ang pagkakahiga nito. I told you, I will call you back later. That's all I can say for now. Muli niyang sabi ng seryoso habang nakatingin ng malambot kay Zelizaya na akala niya'y tulog na tulog na. Don't make this hard. I have to go.
At bago pa makasagot ng babae, pinatay na niya ang tawag, ibinalik niya ang cellphone sa bulsa at ibinalik ang buong atensyon sa pag-aalaga sa kanya. Habang tahimik na napangiti si Zelizaya sa kanyang sarili. Masaya siyang alam niyang nababaliw si Cindy sa selos habang ang buong atensyon ng lalaki nakatuon lamang sa kanya. Bababa na siguro ko. Tatawagan ko si Rod tapos umalis ka na. Baka magalit pa lalo si Cindy. Stop talking. At ayoko sa lahat, minamanduhan ako. Matulog ka na ulit at tigilan mo ang kakaungol. Baka totohanin ko pa yan mamaya, mahirap na. Ni hindi inalis ang titig niya rito. Stop it. O baka isipin ko na talagang inaakit mo ko. Dahil mahimbing na itong natulog at hindi man lang gumigising kahit tawagin, wala nang ibang nagawa si Akil kundi dalhin muna ito sa mansyon. Bumaba muna siya mula sa sasakyan, tsaka maingat na binuksan ang pinto sa tabi ni Zelizaya. Inakbayan niya ang likod nito at isinilid ang braso sa ilalim ng tuhod upang buhatin. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ng matandang kasambahay na gulat nang sila ay makita. Sir Akil, kayo po pala. Manang, pakikuha ng malinis na bimpo at palanggana na may maligamgam na tubig. Sabi niya ng mahina, dahan-dahang umakyat ng hagdan. Agad naman itong sumunod sa inuutos sa kanya. Habang umaakyat sila, gumalaw ng bahagya si Zelizaya sa kanyang bisig. Kahit tila tulog na siya, may mahina pa rin siyang ibinubulong na parang may kausap sa hangin. I miss you so much. Sumunod pa ang mahinang ungol na parang lalo pang kumurot sa puso ni Akil. Tumingin siya sa mukha ng babae at nakitang may tumutulo pa palang luha mula sa nakapikit nitong mga mata. Mahigpit din ang kapit ng kamay nito sa kanyang leeg na parang ayaw talaga siyang pakawalan. Pagdating sa kwarto, dahan-dahan niyang inihiga si Zelizaya sa malambot na kama. Pero biglang uminit ang pakiramdam niya nang makitang umangat ng bahagya ang suot nitong damit. Agad niyang hinilang makapal na kumot at tinakpan ito ng maayos hanggang sa balikat upang wala nang iba pang makakita. Mahal kita. Mahal na mahal talaga kita. Bulong ulit nito habang gumagalaw ng kaunti upang mas maging komportable sa pagkakahiga. Nakatitig lang si Akil sa kanya na may halong lungkot at pag-aalala. Maya-maya'y kumatok na ang kasambahay, dala ang hiningi niya. Pagpasok nito, nakangiting tumingin sa babae. Sino po siya, sir? Akala ko po kanina si Ma'am Cindy ang kasama ninyo. Pero napakaganda po niya. Mas maganda pa kay Ma'am. Sabi nito sabay kamot sa likod ng ulo ng bahagyang nahihiya. Hindi na sumagot si Akil. Kinuha na lang niya ang dala nitong tubig at bimpo. Tsaka inilapag sa mesa sa gilid ng kama. Lumabas na rin si Manang Laring dahil anong oras na rin. Hinintay niya lang na makauwi ang amo. Binasa niya ng bahagya ang bimpo at piniga ng maayos bago pinunasan ng muka, noo at leeg ni Zelizaya. Ginawa niya ito ng banayad at maingat upang mabawasan ang hilo at init ng katawan nito dahil sa alak. Paminsan-minsan, iniaangat din niya ng kaunti ang ulo upang painumin ito ng tubig. Ngunit sa bawat haplos at galaw na ginagawa niya, lalo siyang nakakaramdam ng init ng katawan, lalo na kapag gumagalaw ang babae at nadidikit sa kanya ang balat nito. Madalas siyang huminto sandali, humihinga ng malalim at pumipikit saglit upang pigilan ang sarili. Namumura pa ni Akil ang sarili sa tuwing nakakapag-isip ng hindi tama. Ginawa niyang lahat ng kanyang makakaya upang maging maayos ang pakiramdam nito hanggang sa makita niyang payapa na ang tulog ni Zelizaya. Pagod na rin siya sa magdamag na pag-aalala kaya sumandal na lang siya sa gilid ng kama. Hawak pa rin ang bimpo hanggang sa hindi niya namalayang nakatulog na din siya. Hindi niya alam na ilang sandali pa, dahan-dahang dumilat sa Zelizaya. Tahimik lang itong nakatitig sa mukha ng natutulog na si Akil. Pinagmamasdan ang bawat bahagi ng mukha ng lalaking mahal na mahal niya. Maingat niyang sinandal ang ulo sa braso nito at mahigpit na yumakap. Sobrang namimiss niya na ang ganitong pagkakalapit at ang lahat ng masasayang panahon na sila ay magkasama. Alam niyang kailangan niyang maghintay sa tamang panahon upang makuha niya siya ng buo. At kung sakaling hindi na bumalik sa dating alaala ni Akil, pangako niya sa sarili, gagawin niya ang lahat upang muling mahulog at umibig ulit ang lalaki sa kanya sa ikalawang pagkakataon.
Kinabukasan, naunang nagising si Akil. Sa pagmulat pa lang ng kanyang mga mata, agad niyang naramdaman ang pamamanhid ng kanyang braso. Nang lumingon siya, nakita niya doon nakahiga ang ulo ni Zelizaya. Gusto man niyang hilahin at ilayo ang braso upang maibsan ng hapdi, hindi niya magawa. Tiniis na lamang niya ito't hindi rin gumagalaw, lalo na't mahigpit din ang pagkakayakap ng babae sa kanyang katawan. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito na lamang ang kanyang pakiramdam. May halong init at kakaibang kapayapaan sa kanyang dibdib. Tila may kung anong pwersang nagtutulak sa kanya, nahalikan ito sa labi. She is like an angel. Bulong niya sa sarili habang nakatingin ng matagal sa payapang mukha nito. Napakaganda niya at hindi niya napigilan ang sarili na dahan-dahang yumuko at dinampian ng halik ang kanyang mga labi. Sa sandaling yon dumilat sa Zelizaya. Agad namang pumikit si Akil na parang nagpapanggap na natutulog pa din. Isang ngiti ang pumatag sa labi ng babae. Alam niyang hinalikan siya nito. Gagalaw sana siya ng bahagya upang tumayo. Ngunit bigla siyang niyakap pabalik ni Akil ng mas mahigpit. Lihim na napangiti si Zelizaya at dahan-dahan niyang tinawag ang pangalan nito sa malambing na tinig. Akil? Hindi ito sumagot pero alam niyang gising talaga ito. Kaya sinubukan niyang tawagin ito sa endearment nilang dalawa noon na may halong panginginig ang boses. Babe, umaasa siyang sa tawag na iyon may maaalala ang lalaki. Dati kasi siya ang laging nauunang gumising at pupugpugin niya ng halik ang buong mukha nito para magising ito. Sana sa paraang yun, magbalik ang kahit katiting nitong alaala. Babe, ulit niya bago dahan-dahang inilapit ang muka. Sinimulan niyang halikan ang leeg nito ng napakalambing, paakyat sa panga, sa bawat pisngi, sa noo sa ilong at sa huli ay patungo na siya sa mga labi nito. Ngunit bigla siyang natigilan at hindi nakagalaw nang dumilat si Akil at sinalubong ang tingin niya. Tila nawalan ng buong lakas ang katawan niya nang magtama ang kanilang mga mata. What did you say? Nahihiya siyang umiwas ng tingin. Parang walang epekto kay Akil ang ginawa niya. Nangihina ang kanyang pakiramdam. Mukhang tama talaga ang doktor tungkol sa kondisyon nito. Sinabi sa kanya tungkol sa long time amnesia ni Akil. Dahan-dahan siyang umusad palayo sa kama at tumayo ng tuwid. Pasensya na, naabala pa kita. Ang dami ko ng kasalanan sa'yo. Sorry talaga Mr. Garvoza. Pero pagtayo niya, agad niyang napansin ang suot niya. Isang malaking dark green long sleeve polo. Sigurado siyang kay Akil yun. Tila napansin din ni Akil na tumigil siya at nakatingin sa suot niyang damit. Don't worry, si Manang ang nagpalit sa'yo niyan. Sabi ni Akil sabay buntong hininga. Hindi naman damit ang tunay na inaalala ni Zelizaya. Ang iniisip niya, boxer lang ni Akil ang panloob niya tapos sobrang laking damit ang nasa labas. Paano siya makakaalis sa tuuwi ng ganito? Naalala rin niya si Rod. Naiwan niya ito sa bar kagabi. Pero siguro naman, umuwi na rin yun. Hindi naman iyon ganoon katanga na maghihintay hanggang mag-umaga. Nasaan ang damit ko? Tumayo na rin si Akil mula sa kama. Halos mapasinghap sa Zelizaya sa nakita. Wala pa ring pagbabago. Sadyang perpekto pa rin ang hubog. Nakakalula pa ring tingnan kahit nakita niya na iyon ng ilang beses. Dinala na ni Manang kagabi. Baka nilabhan na niya. Ihahatid kita pa uwi mamaya, wag ka mag-alala. Pero mag-almasal ka na muna dito. Alam ko masakit ang ulo mo ngayon. Uminom ka na rin ng gamot bago umuwi. Sagot ni Akil habang naglalakad papunta sa malaking walk-in closet. Hindi alam ni Zelizaya kung paano sisimulan ang sasabihin niya tungkol sa kalusugan nito. Pero naglakas loob siyang magtanong habang nakatingin sa likod nito. May amnesia ka pala? Oo, tama. Ilang buwan na rin pero hanggang ngayon, hindi pa rin bumabalik ang buo kong alaala. Halos lahat ng naaalala ko tungkol kay Cindy lang. Bukod doon parang wala na talaga. Pero umaasa ko na sana balang araw, maalala ko din lahat. Narinig ko nga pala kanina, tinawag mo kong babe. Lasing ka pa ba? Or are you calling your husband? Sorry ha, kung napagkamalan kita, nasanay kasi ako. Wala ba siya dito? Nasaan siya ngayon? Sana hindi siya magalit na nandito ka kasama ko sa kwarto. Hindi. Huwag kang mag-alala, hindi siya magagalit. Sinisigurado ko yan sa'yo.
Biglang tumigil si Akil sa pagpihit ng doorknob ng pinto. Tumingin siya ng diretso sa mata ni Zelizaya nang may pagtataka. Why? Patay na ba siya? Ha? Kasi kung wala na siya, sigurado talaga na hindi na siya makakapagsalita o magagalit. Pero kung buhay pa siya, magagalit yun. Kahit kung halimbawa lang din ako ang asawa mo. Hindi naman ako papayag na mangyari to, Zelizaya. Papatay ako kung kinakailangan. Para lang masiguro na akin ka lang. At walang ibang lalaki maliban sa akin. Lalo na kung ikaw ang asawa ko. Hindi ako papayag na may ibang humahawak sa'yo. Yumayakap o humahalik sa'yo. You know what I mean, right? Wala siyang nasabit na palunok na lamang. Kahit siya naman, hindi rin papayag kung iba lang ang sitwasyon. Pero kasi ito talaga ang asawa niya, kaya wala siyang ginawang mali dahil ang taong kausap at kasama niya ay ang sarili niyang asawa. Pero iba kasi ang bawat pananaw ng tao at saka iba ako. Biglang pumasok sa isip ni Zelizaya ang nakaraan. Naalala niya nung muntik na siyang makuna ng anak dahil sa sobrang pag-iyak at lungkot araw-araw. Lalo na nung pumunta pa si Cindy sa probinsya at sinabi mismo sa kanya na hindi na babalik si Akil. Parang gumuho ang buong mundo niya. Lalo na nung ipakita pa ni Cindy ang video na sila ay naghahalikan. Kaya pinili niyang maging matatag para sa anak nila at sa sarili niyang puso. Akil, wala ka bang naaalalang ibang babae maliban kay Cindy? O may naiwan ka ba noon sa probinsya na malapit sa'yo? Every night may napapaginipan ako about sa babae. Pero hindi ko nakikita ng malinaw ang mukha niya. Pero sana balang araw, maalala ko kung sino siya. Sana talaga maalala mo ko, Akil. Dahil ako ang babaeng yun na hinahanap mo. Bulong niya sa sarili. Biglang pumatak ang mga luha sa mata ni Zelizaya. Hindi niya na napigilan ang sarili. Lumapit siya at agad na niyakap ng mahigpit ang bewang ni Akil. Ayos lang na hindi pa siya nito maalala agad. Basta makakita lang siya ng kahit kaunting pag-asa. Are you okay, Zelizaya? What is it? Did you miss him again? Tumango siya habang nakayakap pa rin ng mahigpit. I miss you so much, babe. Gustong-gusto niyang sabihin ng diretsahan pero parang hindi niya kayang bitiwan ng mga salitang yun. Just let it out. Cry all you want. Isipin mo na lang muna na ako siya. Kahit saglit lang. You can call me babe. If it makes you feel better, it's okay. Doon na tuluyang humagulgol sa Zelizaya habang nakadikit sa kanya. I love you. I miss you so much, babe. Bumalik ka na sa akin. Miss na talaga kita. Mahal na mahal kita. Naramdaman niya ang pagpulupot ng malalaki at mainit na braso nito sa likod niya para yakapin siya pabalik na mas mahigpit. I love you too. And I miss you too, babe. Lalo pang lumakas ang iyak ni Zelizaya sa narinig niya. Parang gumaan ng kaunti ang bigat na matagal nang nakadagan sa kanyang puso. Sir? Ay, sorry sir. Sorry ma'am. Biglang tumalikod si Manang Laring. Kasabay noon, dahan-dahang humiwalay si Zelizaya mula sa pagkakasubsob ng muka sa dibdib ni Akil. Mabilis na tumalikod ang matandang kasambahay. Tila nahihiya at nagmamadaling umalis agad palabas ng pinto. Pinunasan agad ni Zelizaya ang mga luha sa pisngi at narinig pa niya ang tawag ni Akil sa kanya. Zelizaya? Napangiti siya habang patuloy na pinupunasan ng luha na ayaw tumigil sa pagtulo. Pasensya na. Sorry kung nadami ka sa kagagahan ko. May asawa na ako pero ganito pa rin ako. Sorry Akil. I mean Mr. Garvoza. Narinig pa niya ang malalim na buntong hininga mula sa kanyang likuran. Pero hindi niya na iyon nilingon dahil nagmadali na siyang bumaba ng hagdan upang kunin ang kanyang damit at gamit kay Manang. Kailangan niya nang umuwi. Alam niyang kapag tumagal pa siya sa piling ni Akil, baka hindi niya na mapigilan ang sarili. Iniiwasan din niyang biglain ito. Naalala niyang sinabi ng doktor, kapag kasi biglang ipinapaalala o ipinipilit maalala ang mga nakalimutan, maaaring sumakit ng husto ang ulo nito na parang binibiyak, mahihilo ng malala o mawawala ng malay. Maaari ring magulo lalo ang isip niya o lalong matakot at lumayo, kaya kailangang dahan-dahan lamang. Pagtapak niya pa lamang sa dulo ng hagdan, natigilan siya nang makita niyang pumasok si Cindy mula sa main door. Mabilis na inayos ni Zelizaya ang sarili. Pinunasan ng natitirang bakas ng luha at tumayo ng tuwid kaharap ang babae. What are you doing here? Tanong ni Cindy. Bakit?
Masama bang matulog sa bahay ng asawa ko, Cindy? He is not your husband anymore. Fiancé ko na siya. Well, kung tanga ka talaga, syempre, mas legal para sa iyong fiancé kaysa asawa, hindi ba? Alam mo, kagabi lang ulit, may nangyari sa amin ng asawa ko. Gusto mo bang malaman kung ilang beses may nangyari sa amin? Tumawa siya ng mahina, na tila walang mababakas na pag-iyak kani-kanina lamang. 3 times in bed, 2 in the bathroom, and 2 in the balcony. Oh, I forgot, even in the car. Hindi pa rin nagbabago ang asawa ko. Ang galing-galing pa rin niya, Cindy. Malandi ka! Mariing usal nito nang hindi napipirme ang mga mata. Pero tinawanan lang siya ni Zelizaya. Yes, Cindy, tama ka naman. You really are a whore. Really? Sino sa atin ang naghahabol sa lalaki, ha? Napakakati mo talaga. Ganyan ka na ba talaga kadesperada, ha, Zelizaya? Sagot ni Cindy. Pagkaraan, lumingon-lingon pa ito sa paligid. Tila natatakot na baka may makarinig. Ibang desperada sa asawa, Cindy. Ang pagmamahal sa asawa, hindi pagiging desperada. Ang tunay na desperada ay ang kagaya mo. Pilit na ipinipilit ang sarili sa taong mayroon ng pamilya. Sa katayuan ko, hindi ako desperada dahil inilalaban ko lang kung anong karapatan ko. Eh ikaw, ano ka? Sino ka? Sagot ng matatag na Zelizaya. Nakuyom ang kamao ni Cindy. Gusto mo bang muling ma-hospital si Akil, ha? Alam kong alam mo ang kondisyon niya. Sinabi sa akin ni Dr. Santos na kinausap mo siya. Alam mo na kapag ipinilit na ipaalala ang nakaraan sa kanya, sumasakit ang ulo niya hanggang sa himatayin siya. Ilang beses na siyang nadala sa hospital dahil dyan. Yan ba ang panakot mo? O baka naman ayaw mo lang malaman ni Akil ang katotohanan na ako ang tunay niyang asawa. At ikaw, isa ka lang ex na pilit isinisiksik ang sarili sa lalaking may asawa at may anak na. I said enough. Biglang itinaas ni Cindy ang kanyang kamay upang sampalin siya. Pero bago pa man dumapo ang palad nito, nakita ni Zelizaya mula sa gilid ng kanyang mata si Akil na nakatayo sa pinakataas na hagdan. Sa isang iglap, tumilapon si Zelizaya paatras at napaupo sa sahig. Napahawak ito sa kanyang pisngi habang nakatingin kay Akil na mabilis na bumababa ng hagdan. Cindy, that's enough. Wait babe, did you see that? Sinadya niyang tumama ang sarili niya sa kamay ko. Sinadya ng babaeng yan. I said enough. Matigas na utos ulit ni Akil. Babe please, maniwala ka sa akin. Nagkukunwari lang talaga siya para paghiwalayin tayo. Ouch! Ang sakit, Akil. Biglang umungol sa Zelizaya at napahawak sa binti na parang talagang nasaktan ng husto. Hindi papayag si Zelizaya na makuha nito ng tuluyan ng kanyang asawa. Kahit maging kontrabida o maging actress siya on the spot, gagawin niya. Gagawin niya ang lahat, maibalik lang si Akil sa kanya. Namamagana ang uncle mo. Bulong ni Akil nang makita ang paa nito. Agad itong lumapit at binuhat sa Zelizaya. Kumapit siya ng mahigpit sa leeg nito na parang batang nagpapalambing. Aray, ang sakit. At mukhang masakit na nga talaga. Natapilok siya at nagkatotoo pa ang arte niya. Sumasang-ayon yata sa kanyang langit. Mukhang hindi niya na kailangang magsinungaling. Okay, hold on. Kumapit ka sa akin, babe. Napaigtad siya nang magalaw ni Akil ang bukong-bukong. Oh, sorry, babe. Sagot ni Akil ng mahina habang dahan-dahang inaayos ang pagkakabuhat nito sa kanya. Natigilan si Zelizaya. Ano raw, babe? Kunyari pa rin ba yun o totoo na? Pero 2 beses siyang tinawag ng babe. Akil, niloloko ka lang ng babaeng yan. Sigaw pa ni Cindy habang nakasunod sa kanila ang tingin. Nilingon ni Zelizaya ang babae habang nakadikit sa dibdib ni Akil ang mukha niya at palabas na ng main door. Ngumisi siya at bumulong ng walang tunog sa babae. Loser! Akil, ano ba? I am your fiancé! Sigaw ni Cindy. Pagdating nila sa hospital, agad na kinalampag ni Akil ang information area ng emergency dahil sa tagal bago lumapit ang nurse. What happened, sir? Nahihiya si Zelizaya at pilit na gumagalaw para bumaba mula sa kanyang pagkakabuhat pero mahigpit ang hawak ni Akil at ayaw siyang palayain. Natapilok lang po. Sagot ni Zelizaya ng mahina. Nasaan po ang masakit, ma'am?
Pwede bang gamutin nyo na muna siya? Bago nyo tanungin ang kung ano-ano? Seryoso at medyo masungit na sabi ni Akil. Dahil doon, lalo tuloy nahiya sa Zelizaya. Nakaboxer lang kasi siya at ang suot lang niya ay malaking long sleeve na damit ni Akil. Hindi niya maiwasang makaramdam ng hiya, lalo na't halos lahat ng tao sa paligid napapatingin sa kanila. Maupo po muna kayo dito, ma'am, sabi ng nurse habang kinukuha ang isang bakanting wheelchair. Pagkaupo sa kanya ni Akil doon, dahan-dahan siyang bumulong. Nakaboxer lang ako. I know, I'm sorry. Hindi ko na naisip yun sa sobrang pag-aalala ko sa'yo. Masyado ka kasing clumsy. Parang hindi mo inaalagaan ang sarili mo sa klase ng mga kilos mo. Napahinto si Zelizaya sa paghinga. Parang kasalanan niya pa talaga ang lahat. Teka, pigil niya nang akma itong tatalikod para umalis. Hindi kita iiwan. Bibilhan lang kita muna ng leggings. Kitang-kita na kasi ang hita mo. Kung tayo lang sanang nandito okay lang. Pero kasi maraming tao. Sandali lang ako, babe. Muli na namang tumibok ng mabilis ang puso ni Zelizaya. Hindi ba nito namalayan ang tawag niya? O sadyang sinasadya talaga ni Akil? Kung sadyang ginawa niya yon, hindi niya talaga mapigilan ng makaramdam ng kilig. Saglit lang din si Akil sa labas dahil bumalik din agad dito after 5 minutes at may dala itong plastic bag. Tara na, alalayan na kita para magamot na ang paa mo. Inilahad niya ang braso para hawakan ni Zelizaya at sabay silang lumabas mula sa CR. Nasa labas lang din ng CR ang wheelchair. Ibinalik siya doon ni Akil at ito na rin ang nagtulak patungo kung saan ito aasikasuhin ng doktor. Ni hindi nito sinasagot ang kanina pang tumutunog na cellphone. Talaga ba? Inuuna mo pa talagang babaeng yan kaysa sa akin, ha, Akil? Ni hindi ka sumasagot sa tawag ko. Ano bang nangyari sa'yo? Nakalimutan mo na ba na ako ang fiancé mo? Paglingon nila sa dulo ng pasilyo, biglang bumulaga si Cindy sa harap nila. Nakasimangot at halatang galit na galit. Mabilis na hinawakan at hinila ni Cindy ang braso ni Zelizaya ng malakas. Pilit siyang itinayo kahit masakit pa ang kanyang paa. Itinulak siya ng buong lakas. Malandi kang babae ka! Akala ni Zelizaya, babagsak na siya ng tuluyan sa sahig. Pero bago pa man dumapo ang katawan niya, may mabilis na sumalo sa likod niya at niyakap siya para hindi matumba. Pagtingin niya, si Akil yun. Pero dahil sa lakas ng pagkatulak at pagkahabol niya para saluhin si Zelizaya, nawala ng balanse si Akil at tumama ng malakas ang likod at ulo nito sa sahig. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng hospital. Akil! Babe! Sigaw ni Cindy na parang nataranta. Akma pa itong lalapit para tulungan pero mas naunahan siya ni Zelizaya. Mabilis na itinulak ni Zelizaya ang nakatabing wheelchair ng malakas papunta kay Cindy. Tumama ito sa binti ng babae kaya nawalan din siya ng balanse at bumagsak na sadyang nadaganan pa siya ng wheelchair sa ibabaw. Sa lakas ng pagkauntog ng ulo ni Akil sa sahig, bigla itong nawalan ng malay. Sa sobrang galit ni Zelizaya kay Cindy, nagawa pa rin niyang itulak ito ng malakas kahit na masakit ang kanyang bukong-bukong. Masaya ka na ba, Cindy? Talaga bang ipipilit mo pa rin ang pagiging tanga mo? Ganyan ka na ba talaga kadesperada? Para lang akuin na sa'yo ang taong may asawa na. Ang daming lalaki, pero sa asawa ko pa talaga. Ano nga ulit ang sinabi mo sa akin? Baka mapano si Akil kapag pinilit? Gaga ka pala eh. Magpapanggap ka para lang i-take advantage ang pagkawala ng memorya niya. Kasi nga, tanga kang kabit ka. Namilipit sa sakit si Cindy habang pilit na tumatayo. Maya-maya dumating ang 2 gwardya. Mukhang may nakapansin na ng gulo at tumawag na ng security ng hospital. Agad namang dinala si Akil sa ER para matingnan agad. Alam na Zelizaya na kailangan niyang ipagtanggol ang sarili at makaganti. Hindi siya pwedeng magpatalo. Hindi na siyang dating Zelizaya na iiyak lang kapag inaapi ng babae. Guard, arestuhin niyo siya at palayasin ninyo ang babaeng yan dito ngayon din. Sigaw ni Cindy habang hawak ang tagiliran na tumama sa gilid ng pader. Pero hindi man lang gumalaw ang 2 gwardya. Nanatili silang nakatayo at nakatingin lang sa kanya. Ano pang hinihintay nyo? Baliw yan kaya palayasin nyo na. Bago ko pa kayo i-report sa management. Sa halip na matakot, napatawa na lang si Zelizaya habang dahan-dahang umiiling.
Ma'am, kayo po ang sumama sa amin palabas. Panimula ng isa sa mga gwardya. Kumunot ang noo ni Cindy. Imbis na sa kanya lumapit ang mga ito, dumiretso pa ang mga gwardya sa kanyang pwesto. What? Hindi niyo ba ako kilala? I am the daughter of Congressman. Sigaw niya ng may pagmamalaki. Umiling lang sa Zelizaya. Ma'am, pasensya na po. Sagot ng guard ng maayos pero matigas. Mga tanga kayo, huwag kayong magpapakatanga kung ayaw niyong malaman to ng daddy ko. Sigaw pa ni Cindy. Your dad? Baka hindi mo pa alam, Cindy. My dad was the one who gave money for your dad's campaign. Nanalo lang ang tatay mo dahil sa tulong ng pamilya namin. Did you forget? Halos lumuhod pa nga ang tatay mo sa tatay ko noon para lang tulungan siya. What? Hindi yan totoo. Manahimik ka. My family is powerful enough at kaya kitang paalisin dito sa ospital na to kung gugustuhin ko, Zelizaya. Tumalikod sa Zelizaya. Where do you think you're going? Ma'am, kung ako sa inyo, huwag niyo na pong subukan. Baka sa presinto pa po tayo mapunta kapag nagdulot pa kayo ng gulo dito. Pigil ng dalawang gwardya at agad na hinawakan ng braso ni Cindy. What is this? Bitiwan niyo ako. Sinasabi ko sa inyo, siya ang palayasin ninyo. Bakit ako ang hinahawakan niyo? Pasensya na po talaga, ma'am. Pasensya? Hintayin niyo si daddy nang mapalayas kayong lahat sa trabaho. Kaya bitiwan niyo ako at ang babaeng yun ang dalhin niyo. But ma'am, hindi po namin pwedeng gawin yun dahil siya po ang anak ng may-ari ng hospital na to. Narinig pa iyon ni Zelizaya at bahagya siyang lumingon para tingnan si Cindy. Kitang-kita niya ang pagputla at gulat sa mukha nito. Make sure she will never enter here again. Utos ni Zelizaya sa mga gwardya. Yes, ma'am. Sabay na sagot ng dalawa. You are evil, mga agaw kabit. Sigaw pa rin ni Cindy habang hinihila na palayo ng mga gwardya. Hindi na pinansin pa ni Zelizaya ang sigaw nito. Sa ngayon, mas mahalaga ang kalagayan ng asawa niyang nasa loob ng ER. Dahan-dahan siyang humakbang palapit sa pinto. Puno ng pag-aalala ang kanyang puso. Matapos ang halos 1 oras na paghihintay sa labas ng ER, sa wakas ay bumukas ang pinto. Lumabas si Doc Santos, ang doktor na nakakaalam ng buong kalagayan ni Akil at ang mismong doktor nito. Agad na lumapit si Zelizaya sa kanya. Doc, kamusta siya? He has a mild concussion dahil sa lakas ng pagkakatama ng ulo niya. Right now, he is stable pero kailangan niyang magpahinga ng mabuti. Ilalagay muna namin siya sa private room para makapagpahinga. Pero may isang bagay akong kailangang sabihin sa'yo. There is a possibility na kapag nagising siya, maaaring sumakit ng husto ang ulo niya. O baka maguluhan pa siya lalo. At ang pinakamahalaga, huwag niyo muna siyang pilitin na alalahanin ng kahit ano. Let his mind rest first, or else baka mas lalo siyang mapahamak. Napabuntong hininga sa Zelizaya bago nakaramdam ng ginhawa kahit papaano. Basta ligtas si Akil, gagawin niya ang lahat para mapagaling ito. Salamat, Doc. Pwede mo na siyang bisitahin sa silid niya, Miss Zelizaya. Pagtalikod ng doktor, dumiretso na si Zelizaya sa silid ni Akil. Pero pagbukas niya ng pinto, nakita niyang gumalaw ang ulo nito. Hindi siya agad nakahakbang papasok, parang nanigas sa mga binti niya. Yung kabog ng puso niya ay parang gustong wasakin ng kanyang dibdib. May bandage ang ulo nito. Pumatak ang luha sa mata niya. Naalala niya nung unang nakita niya ito sa hospital, pero si Cindy ang nasa tabi nito. Babe? Pero nang marinig niya ang boses sa tawag nito, nagtuloy-tuloy ang pag-iyak niya. Naaalala na ba siya ng asawa niya? Itinaas nito ang kamay na animoy handa na siyang yakapin. If you miss your husband so much, you can hug me to make you feel better. I can be him for you, even just for a minute. Just to ease how much you miss him, Zelizaya. But always remember, I am not him. Parang bigla rin siyang nanghina nang marinig ang sinabi nito. Kahit ang bigat ng pakiramdam niya, lumapit sa Zelizaya para ito yakapin. I love you. At natigilan na naman siya nang marinig ang salitang iyon mula kay Akil. Maya-maya ay gumalaw ito at para siyang nanuno sa punso nang halikan ito ang tungkil ng ilong niya. Gulong-gulo na siya. Opo, Daddy, pauwi na po ako. Tiningnan niya si Akil. Nakapikit ito pero alam niyang gising at nadidinig siya. I have to go.
Dahan-dahang dumilat si Akil at sinalubong ang tingin niya. I have a meeting this morning at hindi pa ako naliligo. Wala itong imik pero hindi rin inaalis ang matalim at malalim na tingin sa kanya. Babalik ako kung okay lang naman sa'yo. Yung titig nito parang tumatagos hanggang sa buto niya. Kahit hindi nagsasalita, sapat na ang paraan ng pagtingin niya para magulo ang buo niyang pagkatao. Sobrang gwapo naman ang asawa niya. Hanggang ngayon nagtataka pa rin siya kung paano nga ba nahulog ang isang Akil Garbosa sa kanya. Kung paano naging kanya at kung paano niya tinupad ang bawat pangako niya noon. Boy, take care of yourself, okay? Naramdaman na naman niyang nanggigilid ang kanyang luha. Kaya bago pa man makita ni Akil, mabilis na siyang tumalikod. Alam niyang gagawa pa rin ng paraan si Cindy para ito ay makapasok dito. Kaya kailangan niya munang umalis pansamantala at asikasuhin ang trabaho. Pero sa unang hakbang pa lang niya, nanlaki ang mata niya nang maramdaman ng mahigpit pero marahang hawak nito sa kanyang pulsuhan. Hinila siya ni Akil palapit habang nakahiga pa rin hanggang sa sumubsob ang buong katawan niya sa dibdib nito. Parang sasabog ang puso niya sa gulat. Akil? Ganyan ka na ba ngayon? Iiwan mo ang sarili mong asawa? Ilang sandali siyang hindi makapagsalita. Nanigas at nakatingin lang ng gulat sa kanya. Dahan-dahang iginalaw ni Akil ang daliri. Hinaplos mula sa kanyang braso, pataas sa balikat, dumaloy sa leeg, sa pisngi sa noo. Dahan-dahang dumaan sa ilong hanggang sa tumigil ang daliri sa ibabaw ng kanyang labi. I miss you. I really miss this. Everything. All of you, babe. Doon na tuluyang dumaloy ang luha mula sa kanyang mata. Tuloy-tuloy na hindi mapigilan. Ibig sabihin, naaalala mo na ang lahat? Sa halip na sumagot, hinila pa siya nito ng mas malapit at idinikit ang buong katawan sa kanya. At dahan-dahan itong idinampi ang labi sa kanya. Napapikit sa Zelezaya habang patuloy pa rin ang pagtulo ng luha. Pero wala na siyang pakialam kahit lasa ng luha ay humahalo na sa kanilang halik, hindi nila iyon pinapansin. Kinahapunan, umuwi na rin sila. Kahit medyo iika-ika pa sa Zelezaya, hindi na siya nagpaiwan sa hospital dahil sprain lang naman yon. Siguradong mawawala rin agad yun. Si Akil pa talaga ang mas namilit na umuwi na sila agad. Ayaw na ayaw niya nang magtagal doon. Pagdating sa mansyon, tinawagan niya ang kanyang daddy Jack. Gamit ang cellphone ni Akil dahil yung cellphone niya hindi niya makita. Hindi daw mahanap ni Manang Laring o baka nakalimutan lang nito kung saan ipinatong ang cellphone. Ibibili na lang kita ng bago. Bulong ni Akil habang mahigpit na nakayakap sa kanyang bewang. Hindi pa muna niya sasabihin kay Akil ang tungkol kay Baby Akiya. Mas maganda kung makikita niya ito ng harap-harapan kapag maayos na ang lahat ng problema. Ipinatong ni Akil ang baba sa kanyang balikat. Nakadikit ang mukha nito sa leeg niya. Kahit malamig naman dahil sa aircon, parang sinisilaban ang balat niya sa init ng pagkakadikit nito doon. Halos pinagpapawisan na nga siya. Kanina pa siya gustong dalhin ni Akil sa kwarto pero iniiwasan muna niya. Alam niya kasi na kapag nagkataon, hindi niya na talaga mapipigilan ang sarili. Napapansin din niyang wala si Cindy. Hindi sumugod gaya kanina. Siguro, natuto at natakot. Sana nga tumigil na ito. Babe, pwede bang dito ka na lang muna? Paano kapag sumakit ang ulo ko bigla? Sabi naman ni Doc, okay ka na. Pero parang hindi pa talaga, babe. Bakit, may masakit pa ba? Anong nararamdaman mo? Kasi naman sabi ko sa'yo magpahinga ka muna eh. Hindi niya na natapos ang sasabihin nang bigla siya nitong halikan. Narinig pa niya ang mahihinang tili ng mga kasambahay na malapit. Akma niyang itutulak ng bahagya pero hinawakan ni Akil ang likod ng ulo niya para hindi makalayo sa kanya. Babe, please, magpagaling ka muna. But I feel strong now. Especially kapag malapit ka sa akin. Kinabukasan, Babe, enough! Susundan pa sana ni Akil ng isa pang sampal si Cindy pero mabilis siyang niyakap at hinawakan ni Zelezaya para siya'y pigilan. Dumugo ng bahagya ang gilid ng labi ni Cindy at namula ang kaliwang pisngi habang nanginginig ang mga kamay. Hindi alam kung sa galit o sa takot habang nakatingin ng may pagmamakaawa kay Akil. Lumayas ka, bago pa ako mawala ng kontrol at mapatay kita, Cindy. Gigil na sabi ni Akil. Babe, maniniwala ka ba talaga sa kanya over me?
Nagsisinungaling siya sa'yo. Nakalimutan mo na ba lahat ng pangako mong binitiwan? Sabi mo, magpapakasal tayo. Bubuo tayo ng sarili nating pamilya. Exactly how we talk about it before. Babe, please, huwag naman ganito. Huwag mo naman akong itulak palayo sa'yo. Biglang napatawa ng mapait at walang emosyon si Akil. Napakuyom ng mahigpit ang mga kamao nito. Mahigpit na nakakapit sa Zelizaya sa braso ng asawa. Alam niyang kapag nakalapit palalo si Cindy, baka hindi niya na mapigilan ng asawa. Oo, galit din siya, sobrang galit. Pero hindi niya gagawin ang bagay na makakapagpababa ng kanyang pagkatao. Stop acting like you truly care about me, Cindy. Alam ko na ang buong katotohanan. At hindi na ako magpapalinlang pa sa'yo. Agad na nanlaki ang mga mata ni Cindy sa gulat at takot. Agad sumenya sa Zelizaya kay Manang Laring na tawagin ang mga gwardya at mabilis naman itong sumunod. No, Akil, pakinggan mo ko. Ako ang nasa tabi mo nung wala ka pang maalala. Ako lang ang nasa tabi mo at nag-aalaga sa'yo. Ako ang tumulong sa'yo sa lahat ng pangangailangan mo nung nasa hospital ka. She never even bothered to visit you. Wala naman talaga siyang pakialam kung maayos ka ba o hindi. Kaya please babe, huwag mong itapon ang pinagsamahan natin. Paano naman ako makakapunta at makakadalaw? Bantay sarado mo siya. Hindi ako makalapit dahil hindi mo ko binibigyan ng pagkakataon. Kung wala lang akong iniisip nun, kung hindi lang dahil sa baby sa tiyan ko, baka kung ano nang nagawa ko sa'yo. Natigilan si Akil, napatitig ito kay Zelizaya at gulat na gulat ito. Kahit kailan, hindi ako gaganti ng masama sa'yo. Pero wag mong isipin na makakalusot ka dahil alam ng konsensya mo ang ginawa mo. Lalo na sa lola ko na inatake sa puso dahil sa takot na dulot mo. Hindi totoo yan. Gumagawa ka lang ng istorya. Sigaw pabalik ni Cindy habang tumutulo na ang luha at dugo mula sa labi. Hindi ako katulad mo na handang manakit ng iba para lang makuha ang gusto. Hindi ko ibababa ang pagkatao ko para lang makipagsabayan sa kasamaan mo. Hindi pwede. Akil was mine first. Ako ang nauna sa buhay niya. Kaya dapat ako rin naman natili sa tabi niya hanggang dulo. Please, Akil, sabihin mo sa akin na akin ka pa rin. Ilabas niyo na siya ngayon din. At siguraduhin ninyong hindi na siya makakapasok pa dito kahit kailan. Malakas na utos ni Akil. At wag niyo siyang papapasukin sa gate. Kahit anong mangyari. Opo, Sir Akil. Gagawin po namin. Bitiwan niyo ako. Hindi niyo to pwedeng gawin sa akin. Akil, please. Maniwala ka naman sa akin, babe. I love you so much. Patuloy ang malakas na pag-iyak at pagmamakaawa ni Cindy habang pilit na kumakawala. Pero mahigpit siyang inilalabas ng mga gwardya palabas ng main door. Sino ang sinasabi mong baby, babe? Ha? You said kung wala kang iniisip noon, kung hindi lang sa baby sa tiyan mo. Oo, may anak tayo. At siya ay si Akea. Babae siya. You mean, daddy na ako? Bakit ngayon mo lang sinabi? Daddy na ako. Nasaan siya kung ganun? Nasa bahay, hinihintay tayo. Daddy! Halos matisod at mabuwal si Cindy habang tumatakbo papasok sa opisina ng kanyang ama. Pula at namamaga ang mga mata nito, gulo ang buhok at halatang pagod na pagod. Agad na tumayo ang kanyang ama mula sa swivel chair at sinalubong siya ng mahigpit na yakap. Kitang-kita rin ang pag-aalala at pagod sa mukha ng ama. Pero pilit pa rin itong pinapakalma ang sarili at hinahaplos ang likod ng anak para kumalma. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak, anak? Hindi makasagot si Cindy. Puro hagulugol lang ang naririnig habang nakayakap ng mahigpit. Daddy, hindi na matutuloy ang kasal. Wala nang mangyayaring kasalan, Daddy. Biglang nanlaki ang mata ng ama at napuno ng gulat ang mukha nito. What? Bakit? Anong nangyari? Si Akil, bumalik na ang alaala niya, Daddy. Naaalala niya na ang lahat. Alam niya na ang lahat. Alam niya nang niloko ko lang siya. Ano nang gagawin ko ngayon, Daddy? Sa likod ng lungkot at takot, mas nangingibabaw ang pag-aalala sa kanyang isip. Paano na sila makakabayad sa malalaking utang nila sa bangko? Nakuha na ng bangko ang 2 resort nila sa Batangas last week. At ngayong buwan naman, ang kumpanya naman ang kukunin kung hindi sila makakapagbayad. No, kailangan ninyong magpakasal, Cindy. You need to get married no matter what. Gulat na gulat si Cindy sa tigas ng sagot ng kanyang ama. Paano po, Daddy? He already went back to his wife.
Kung ganon, bawiin mo siya. Sino ba ang asawa niya? Di ba yung babaeng nakita mo sa probinsya nung pumunta ka doon? Tumango si Cindy ng dahan-dahan. Kung ganon, tell me everything about her para makahanap tayo ng paraan. Hindi pwedeng hindi ka makasal kay Akil. He is our only hope right now, anak. Why hope, Dad? Bakit po ganyan ang sinasabi ninyo? Wala talagang alam ang dalaga sa tunay na kalagayan. Ang alam lang niya, gumastos at magwaldas ng pera at hindi man lang niya naisip kung saan ito kinukuha ng kanyang ama. Malaki na ang pagkalugi ng ating negosyo. The bank is about to take our company to this month if we cannot pay. Kaya si Akil lang talaga ang paraan para maayos ang lahat ng to, anak. Kaya sabihin mo na sa akin, sino ang asawa ni Akil? Tell me now so we can do something. Nangihinat nanginginig ang labi na sumagot ang babae. Zilazaya Barkova. Nang marinig ng ama ang apelidong yun, bigla siyang natigilan at hindi na nakapagsalita pa. Anak ba siya ni Jack Barkova? Nanginginig na rin ang boses ng matanda habang nagtatanong. Opo, Daddy. Kaya naman po tulungan niyo ko. If you help me, I know Akil will come back. And we can save our family business too. Ngunit hindi agad sumagot ang kanyang ama. Daddy, bumalik ka na muna sa ibang bansa, Cindy. They are not people we can fight. Masyadong makapangyarihan ng Barkova at Asteron family. Walang-wala tayo kumpara sa kanila. Doon ay mas lalong dumaloy ang luha sa mata ni Cindy. But Daddy, you are a congressman. You have authority and power. Surely you can do something. Enough. You don't understand, anak. Oo, congressman ako. Pero lahat ng meron ako at nakuha ko ngayon ay dahil sa kanila. I would not be in this position without their help. At alam mo bang kayang-kaya nila akong sirain kung gugustuhin nila? Lalo pa nitong hinawakan ng balikat ng anak at seryosong tumingin dito. Always remember this. Hindi lahat ng nasa pwesto ang pinakamalakas. Kayang-kaya nilang sirain tayo agad kapag nilabag natin ang gusto nila. Kaya kailangan mong sumunod sa akin. Doon na tuluyang nawalan ng pag-asa si Cindy. Kalimutan mo na si Akil at maghanda ka ng bubalik sa ibang bansa. I cannot help you with this anymore. Dad, please. I love him so much. Alam ko yun, anak. But this is impossible now. Kaya wag ka nang magmatigas at makinig ka na lang sa akin. This is for your own good. Dahil kapag pinilit pa natin silang kalabanin, katapusan na natin. Mas mabuti nang umiwas na lang. Wala nang nagawa pa si Cindy, kundi umiyak ng mas malakas pa habang naiwan siyang wasak sa loob ng opisina. Samantala sa mansyon ng mga Barkova, nakatayo si Akil sa gilid ng maliit na higaan. Hindi maalis ang tingin niya sa munting nilalang na nakahiga roon. Malambing niyang pinagmamasdan ang bawat detalye ng mukha ng kanilang anak. Dear little princess, 4 na buwan na ito ngayon at parang isang munting anghel sa ganda. Dahan-dahan niyang inilapit ang kamay at halatang maingat na maingat. Marahang hinaplos ang malambot na pisngi ng sanggol. Sa sandaling yon, biglang namuo ang luha sa kanyang mga mata. She is so beautiful and perfect. Mahina't paos na bulong niya sa sarili. Lumingon siya kay Zelezaya na nakatayo sa gilid at nakita niyang nakatingin din ito sa kanila ng may malambing na ngiti kahit may bahid ng luha sa mga mata. She is just like you, wife. Ang ganda-ganda niya. Parang kinuha niyang lahat ng kagandahan mo. Hindi lang sa muka, kundi pati sa puso. Parang ikaw na ikaw ang nakikita ko sa kanya sa bawat tingin ko. Marahang hinaplos ng malaki niyang palad ang pisngi ni Zelezaya. Pinunasan ng luhang pumatak doon gamit ang dulo ng kanyang mga daliri. Thank you. Thank you so much dahil binigyan mo ko ng anak. Sabi niya na may halong nanginginig na boses. Alam kong hindi naging madali ang lahat sa'yo nung panahong wala pa akong maalala. Pero salamat dahil hindi mo ko sinukuan. Kahit gaano pa kahirap, nanatili ka't naghintay ka sa akin. Hindi ko may papaliwanag kung gaano ko kaswerte na ikaw ang ibinigay ng tadhana sa akin. I love you so much, babe. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Higit pa sa buhay ko. Wala na akong mahihiling pa. Dahil sapat na kayo na kasama ko habang buhay. I love you too. Hindi napigilan ni Zelezaya ang yumakap kay Akil. Babe, parang may tumatayo. Yang bibig mo talaga eh. I'm sorry, hindi ko kasi mapigilan. Masisisi mo ba ako kung sobrang sabik na sabik ako sa asawa ko?
Nakaupo si Zelizaya sa harap ng malaking vanity mirror, habang 3 makeup artist ang nakapalibot sa kanya at maingat na inaayos ang bawat bahagi ng mukha niya. Nakasuot siya ng magandang gown. Ito na ang araw ng kasal nila ni Akil sa ikalawang pagkakataon, pero ngayon ay sa Manila Cathedral na, hindi na civil wedding gaya nung una. Napakaganda niyo po talaga, Miss Zelizaya. You look like a real queen. Bati ng isa na hindi makapaniwala sa nakikita. You look stunning, Iha. I can't believe how beautiful you are. Sabi ng ina habang tumatayo sa likod niya. Pagdating nila sa harap ng Manila Cathedral, nakita niyang punong-puno ang lugar at napakaganda ng palamuti. Punong-puno ng mapuputi at malalambot na bulaklak. Nang dumating ang oras ng paglalakad niya sa pasilyo, dahan-dahan siyang humakbang habang hawak ng kanyang ama. Nang makarating sila sa harap, iniabot ng kanyang ama ang kamay kay Akil na tinanggap ito ng buong pag-iingat at mahigpit na kapit. Ingatan mo siya, Akil. Opo, Dad, salamat po. I love you. Narinig niyang bulong ni Akil bago nila narinig ang pagsisimula ng pari. Nang matapos ang lahat ng panalangin at seremonya, ngumiti ang pari at masayang sinabi sa kanila at sa lahat ng saksi, You may now kiss the bride. dahan-dahang hinawakan ni Akil ang magkabilang pisngi ni Zelizaya. Tinitigan muna ito ng may matamis na ngiti bago dahan-dahang idinikit ang kanyang labi. Isang halik na puno ng pagmamahal, pasasalamat at pangako ng habang buhay na pagsasama. I love you. I love you too, babe. At muli, siniil na naman ni Akil ng halikang labi niya na animoy walang kapaguran at kasawaan. Naghiyawan ng lahat ng naroon dahil kay Akil na halatang halata na ang pananabik sa asawa.